Ika-45 kabanata. Makikitang hinihingal na si Luke dahil sa tagal na ng pagpapalabas niya ng steam mula sa kanyang katawan. Ang kanyang aura ay kasalukuyan na ring humihina, pero patuloy pa rin itong nananatili sa kabila noon. Matapos kasi ang lakas na ipinakita niya ay isang malakas na taong agila ang biglang humarap sa kanya. May kakayahan itong umatake gamit ang hangin. Sa tulong din ng malaki nitong mga pakpak ay nagagawa nitong magpakawala ng matatalas na hangin sa pamamagitan ng pagwasiwas ng bahagi niyang ito. Tila yata nauubusan ka na ng lakas. Wika ng taong agila na kasalukuyang lumilipad sa itaas. May kataasan ito dahilan upang hindi ito magawang matamaan ni Luke. Isa pa, nagtataglay rin ng pambihirang bilis sa ere ang hayop na ito. Nakikita kong malakas ka, ngunit mas mautak ako sa iyo. Isa akong pinuno at isa rin sa malalakas na alagad ng hari, kaya hindi mo ako basta-basta matatalo. Sabi pa nga ng agila na pinagmamasa ng paligid sa ibaba. Maraming mga bangkay ng hayop ang makikita sa iba't ibang parte ng lugar na iyon. Marami ring mga puno ang nagtumbahan at nawasak at may ilang mga mahihinang sunog din ang makikita mula sa kung saan-saan dito. Hindi ito maganda. Hinihintay lang niya akong dumating sa aking limitasyon. Pambihirang ibon ito. Sambit ni Luke na pinipilit namang tumayo ng maayos habang nakatingin sa itaas. Nakakaramdam na rin siya ng init sa kanyang katawan dahil sa paghina ng kanyang aura. Hindi ito maganda dahil kung magpapatuloy ito ay kakailanganin na niyang alisin ang kanyang abilidad para maging maayos siya. Pero sa oras naman na mangyari iyon, ang init sa kanyang paligid ay mawawala at ito ang nakikita niyang dahilan upang siya ay magawa ng malapitan ng kanyang mga kalaban. Habang nag-iisip si Luke ng gagawin ay napansin niyang tila nawala na ang kanyang pinsang si Freya at si Enma. Sa sobrang alisto niya kanina sa pag-iwas sa mga atake ng malakas na taong agila sa ere ay hindi na niya namalayan ang mga nangyayari sa kanyang paligid. Maging ang mga pagsabog at pagyanig ng lupa ay hindi na rin niya inintindi dahil nakatuon lang siya sa ginagawa niyang pakikipaglaban. Huminga na ng malalim si Luke. Pinilit niyang ikalma ang kanyang sarili sa kabila ng unti-unting paghina ng kanyang aura. Ayaw niyang sumuko. Ayaw niyang magpatalo dahil kanina sa may ilog ay wala man lang siyang nagawa. Isa pa sa oras na makita siya ng kanyang pinsan ay tiyak na mamaliitin na naman siya nito at iyon ang ayaw niyang mangyari. Nagmula rin sa apoy ang kapangyarihan mo, Luke. Isa ka ring Manchester at dumadaloy sa dugo mo ang alab na ipinasa sa bawat henerasyon ng ating mga ninuno. Bumalik sa alaala niya ang mga sinabi sa kanya ng kanyang tiyuhing si Kuro. Nang mga panahong gusto niyang magkaroon din ng apoy na abilidad ay nagkaroon siya ng pagkadismaya sa kanyang sarili dahil hindi iyon ang nangyari. Subalit nang makausap siya ng kanyang tiyo na isang hero, dito na niya unti-unting tinanggap ang kanyang taglay na abilidad. Sa oras na isa puso mo ang iyong kapangyarihan at sa oras at tanggapin mo ito ng buo, isang samon ang iyong mapapalabas. Isang samon na tutulong sa iyo kapag ito ay iyong kinailangan. Ang pagkakaroon ng samon o ang espiritu ng abilidad na mayroon ang isang Manchester ay matagal nang nagpasalin-salin at minana ng bawat henerasyon ng angkang ito. Lahat ng may dugong Manchester ay may kakayahang magpalabas nito, ngunit iilan lamang ang nakakagawa. Mayroon sa kanilang hindi ito magawang palabasin dahil sa kasalatan sa pagsasanay at sa kakulangan sa pagtanggap ng sarili nila sa abilidad na mayroon sila. Kabaliktaran naman ito ng mga nagawang makapagpalabas nito na puno ng pangarap at kagustuhang mas maging malakas. Kasama na rin dito ang walang pag-aalinlangang pagtanggap sa anumang abilidad na mayroon sila. Tatalunin kita. Hindi ako magpapatalo sa isang ibong tulad mo. Hindi rin ako magpapatalo sa iyo, Freya. Mas magiging malakas ako at magiging isang hero. Seryosong sinambit ni Luke na siyang naging dahilan ng biglang pagkawala ng kanyang mas malakas na aura. Ang hangin sa paligid niya ay patuloy na lumalakas at ang kulay ng liwanag na bumabalot sa kanyang katawan ay dahan-dahang nagbago. Mula sa kulay nitong asul, ito ay naging berde na. Tumaas ang level ng kanyang kapangyarihan. Kasabay rin noon ay ang biglang paghawak ng kung ano mula sa mga pakpak ng taong agila na kasalukuyang pinagmamasdan ang biglaang pagbabago kay Luke sa ibaba. Mabilis at tumingala si Luke at dito'y isang umuusok na taong may pakpak
ang kasalukuyang humahawak sa kanyang kalaban. May kalakihan ito at nagliliwanag din habang ang katawan nito ay umuusok dahil sa steam na bumabalot dito. Bahagyang nagulat si Luke nang makita iyon, pero mabilis din itong napalitan ng isang pagngisi sapagkat alam niya kung ano ito. Ito ay ang matagal na niyang sinusubukang palabasin, ang kanyang summon. Ibagsak mo siya rito, utos ni Luke habang nakatingin sa maputing mga mata ng taong may pakpak na iyon. Kasunod noon ay ang pagbulusok nito pa ibaba. Buong lakas itong ibinagsak ang taong agila habang nakapilid ang mga kamay sa pakpak nito. Isang malakas na pagyanig na sinamahan ng malakas na pagsabog ang naganap sa pinagbagsakan noon. Ang taong agila ay nakaramdam ng init at sakit dahil doon. Pinilit niyang makawala mula roon pero hindi siya makaalpas sa higpit ng pagkakadiin sa kanya sa lupa. Ngayon, malapit ka na sa akin. Siguro, oras na para tapusin kita. Wika ni Luke na nasa harapan na ng taong agila. Nanlaki na lang ang mga mata ng ibon nang makitang papalapit na sa mukha niya ang mainit na palad ng lalaking may blonde ang buhok. Dito ay nilapnos na nga ng kapangyarihan ni Luke ang mukha nito. Kasabay ng malakas na paghiyaw nito ay ang unti-unti ring pagkalagot ng hininga nito. Napangiti bigla si Luke matapos iyon. Nakikita niya ang pagbalik ng kanyang lakas at ang kulay ng kanyang aura. Tumaas na ito sa susunod na level. Bukod pa doon, kasalukuyan ang nakatayo sa tabi niya ang kanyang summon. Tila isang malaking tao ito at makikita ring may pakpak ito sa likod. Nagliliwanag ang mala-Adonis na katawan nito na sinamahan din ng usok na dulot ng steam na nagmumula rito. Wala itong kahit anong kasuotan at ang usok na umiikot mula sa baywang nito hanggang sa hita ang nagsisilbi nitong balabal. Ikaw pala ang summon ko. Sambit ni Luke na seryosong pinagmamasdan ang kabuuan nito. Pamilyar ang itsura nito at nang maalala niya kung ano ang kawangis nito, dito na niya pinanggit ang pangalang ibibigay niya rito. Angel of Steam, Senki. Halos isang oras na ang nakakalipas matapos ang labanang iyon. Marami ng mga taong hayop ang namatay at nasugatan. Tanging sina Beast at Luke na rin lang ang natirang nakatayo habang sina Enma at Freya naman ay natalo at dinala na sa kuta ng hari ng mga mababangis na hayop na tumalo sa kanila. Nang mga oras na iyon, nakaabang naman si Shin sa malalang posibleng mangyari kina Freya at Enma. Ngunit nang makita niyang ikinulong ang mga ito habang walang mga malay, ay pinigil niya ang kanyang sariling ibalik ang apat sa dormitoryo. Nakita rin niya ang ginawa ni na Beast at Luke na sadyang nakapagpahanga sa kanya para sa dalawang ito. Hindi pa oras. Marami pang pwedeng mangyari. Sabi ni Shin sa sarili nang makitang nagsimula ng maglakad sina Luke at Beast na magkasama upang pumunta sa kuta ng hari ng mga hayop na umatake sa kanila. Kasalukuyang ding nagliliwanag ang orange aura ng gurong ito ng mga oras na iyon. Samantala, isa-isa nang nagsilayuan ng mga hayop na nakapaligid kina Luke at Beast matapos ang ipinakita nilang lakas. Dalawa sa malalakas na alagad ng hari ang nagawang pabagsakin ng dalawa at wala nang malakas na hayop silang kasama kaya mabilis silang umatras matapos iyon. Nakita ni Beast ang pinsalang nilikha ng madugon labang iyon. Nakita niya rin ang mga bangkay ng maraming mga hayop at ang mga bahagi ng gubat na nasira dahil dito. Malalim din ang kanyang iniisip at ayaw man niyang maging ganito, wala naman siyang magagawa dahil parte ito ng buhay sa kagubatan. Darating talaga ang punto na dadanak ang dugo at maraming nasa paligid ang masisira dahil kailangan talaga ito upang mabuhay sa kagubatan. Dahil na rin sa kagustuhang mabuhay ng mga hayop dito, may pagkakataon na kailangan nilang makipagpatayan dahil sa ilang aspeto. Ang isa ay sa kapangyarihan at ang isa naman ay para sa teritoryo. Nakaalerto ang dalawa habang naglalakad sa gitna ng madilim na kagubatan. Kapwa sila may dalang kahoy na may apoy sa dulo at ito ang ginamit nilang ilaw upang makita ang kanilang dinaraanan. Si Luke, pasimpleng sumusunod kay Beast dahil tila may ideya ito kung nasaan ang dalawa pa nilang mga kasamahan. Hindi naman ginamit ng binata ang kanyang summon sapagkat kailangan niyang magamit sa tamang oras ang kanyang aura. Wala nga siyang ibang mapagpilian kundi ang sumunod sa kanyang kasama. Sigurado ka ba sa pupuntahan natin?
Baka mas lalo tayong maligaw sa ginagawa mo. Tanong ni Luke kay Beast na napakabilis maglakad ng mga oras na iyon. Napailing na lang din si Luke dahil umasa siyang sasagot ito. Ngunit ni isang salita ay walang sinabi ang kanyang kasama kung ano raw ang ikinadaldal at ikinaingay ni Speed ay siya namang kabaliktaran nito. Patuloy namang sinundan ni Beast ang kanyang nararamdamang malakas na presensya mula sa direksyon na kanilang nilalakaran. Habang tumatagal ay mas nararamdaman niya ito at iyon ang magiging patunay na papalapit na sila ng papalapit dito. Wala siyang ideya kung ano ang naghihintay sa lugar na iyon, pero isang bagay lang ang gusto niyang mangyari. Ito ay ang makalaban ng hari ng kagubatang ito. Ang kwentong ito ay sinulat ko noong November 2020. Inspirasyon ko sa pagbuo nito ang mga anime na gaya ng Black Clover at My Hero Academia. Samahan ninyo akong mag-backread sa pamamagitan ng pag-upload ko rito sa YouTube channel. Nakalimutan ko na kasi ang ilang laman ng kwento. At upang maipagpatuloy ito ang naisipan kong gawin, ang i-upload ito rito. Ika-46 na kabanata. Ang makapal na ulap na humaharang sa bilog na buwan ay unti-unti nang gumalaw palayo. Dito'y sumilay muli ang liwanag nito sa buong kagubatan at nagbigay ito ng bahagyang ilaw sa madilim na bahagi nito. Sinabayan din ito ng malakas na paghangin sa paligid na may kasamang bahagyang pagkayap ng lamig ng temperatura rito. Dito'y ang isang malaking apoy mula sa mga sinunog na mga kahoy ay makikitang nagliliwanag sa harapan ng isang kuwebang matatagpuan dito. Nasa isang malawak na kalupaan ito sa gitna ng kagubatan sa kabila ng ilog. Makikita rin dito ang mga hayop na maayos na nakapila sa labas ng nasabing lugar. May ilan din namang makikitang umiikot sa bawat sulok ng lugar na iyon. Sila ay ang mga bantay sa kanilang teritoryo. Ito rin ang kuta ng lahat ng mababangis na hayop na makikita sa kagubatang nasa paanan ng bulkan. Mahal na hari, tila hindi na makakabalik ang ilan sa mga kasamahan natin. Sinabi sa akin ng isa sa mga hayop na patay na ang pinuno ng toro at ng agila. Wika ng elepanteng nasa loob ng kuweba sa isang nilalang na nakaupo sa gitna, sa ibabaw ng isang batong upuan. Makikita rin sa loob ang mga apoy na nakalagay sa gilid ng kuweba na siyang nagsisilbing liwanag dito. May ilang hayop din ang maayos na nakapilat nakatayo sa tabi ng hari. Wala na nga sila at nakakaramdam ako ng pagkasabik sa mga mangyayari. Sambit ng hari habang kinakamot ang makapal na paikot nitong balahibo sa kanyang ulo. Ngumisi ito at seryosong tumingin sa malayo. Sa ginawa niyang iyon ay bahagyang nakalikha ng mahinang hangin sa loob, dahilan upang gumalaw ng bahagya ang mga apoy sa gilid ng kuweba. Gusto ko silang salubungin. Ipapakita ko sa kanila ang lakas ng isang hari. Dagdag pa ng pinakamalakas na hayop sa kagubatang ito. Dahan-dahan na siyang tumayo at ang unang hakbang niya ay nakalikha agad ng isang mahinang pagyanig na naramdaman hanggang sa labas ng kuweba. Gumagalaw ang buntot nito at sa paglampas niya sa mga hayop na nasa tabi ng kanyang dinaraanan ay agad namang nagyukuan ng mga ito, pati na rin ang pinuno ng mga elepante na hamak na mas malaki kumpara rito ay ganoon din. Nang makalabas nga mula sa kuweba ang hari ay nagsitigilan ang lahat ng mga hayop sa kanilang mga kasalukuyang ginagawa. Mabilis silang nagtipon-tipon sa harapan ng kuweba, sa harapan ng kanilang hari. Napangisi ang hari na isang leon nang makita ang mga hayop sa kanyang harapan. Sabay-sabay ngang nagyukuan ang mga ito sa kanya. Nilaro-laro pa niya ang kanyang balahibo sa ibaba ng kanyang mukha at pagkatapos ay dito na siya nag-umpisang magsalita. Matagal-tagal na rin ang huli akong lumabas mula sa kuweba. Pambungad nito, umihip din ng hindi kalakas ang hangin matapos iyon. Maraming salamat sa araw-araw ninyong pag-aalay ng pagkain para sa akin. Masaya akong maging hari ninyo.
Dagdag pa ng leon, inalala niya ang bawat araw na isa sa mga hayop ang nagsasakripisyo upang makakain siya ng sariwa at malinamnam na buhay na laman. Walang kapares ang ligayang nararamdaman niya kapag nangyayari iyon dahil masaya siyang makita ang takot sa mukha ng mga hayop na kanyang kinakain sa loob ng kanyang kuweba. Siguro ito na ang takdang oras para pansamantala akong maglibang. Gusto ko ring makakain ng buhay na tao. Gusto kong makita ang takot sa kanilang mukha. Gusto kong malaman ang lasa ng kanilang mga buto at laman. Winika pa ng hari at dahil sa naramdaman nitong pagkasabik ay bigla na lang umihip ang malakas na hangin sa paligid. Bahagyaring yumanig ang buong lugar at kasabay noon ay ang pagsigaw ng lahat ng mga hayop na naroon. Ilabasan ninyo ang mga bihag at ilagay sa harapan ng ating nagliliyab na apoy. Gusto kong sa oras na dumating ang dalawa, pa nilang kasama ay makikita nilang kinakain ko ang mga ito. Malakas na sabi ng hari at mabilis naman itong tinugunan ng ilang hayop na nasa kanyang harapan. Mabilis silang kinuha ang wala pa ring malay na sina Freya at Enma na kasalukuyang nakatali ang mga kamay at paa. Makikita rin ang dugo ang katawan ng mga ito. Nang mailagay ang dalawa sa ibaba ng pinaningas na apoy ay siya naman pagtalo ng hari patungo rito. Agad muling kumawala ang hangin at nayanig ang paligid sa pagbagsak nito. Sa lakas noon ay biglang nagkamalay si Freya. Nasaan ako? Tanong kaagad ng dalaga na hindi pa malinaw ang nakikita sa kanyang mga mata. Hindi rin niya maigalaw ang kanyang katawan at naramdam pa rin niya ang panghihina. Pinilit ni Freya na gumalaw ngunit naramdaman niyang may kung anong nakatali sa kanyang paa at kamay. Pinilit din niyang imulat ang kanyang mata ng mabuti upang maaninag kung ano ang maaari niyang makita. Nakakaramdam din siya ng init mula sa kanyang likuran at wala siyang ideya na malapit pala siya sa isang malaking apoy. Isang malaking mga paa ang unti-unti niyang nakita sa kanyang tapat. Dito ay pinilit niyang maigalaw ang kanyang ulo. Ito ay upang kanya ring makita kung sino ito. Nang madaanan ng kanyang mga mata ang mabalahibo nitong katawan, ay dito na niya nakita ang mukha ng isang taong hayop na nakayuko sa tapat niya. Maganda ba ang iyong gising? Babaeng may asul na buhok. Wika nito habang tumutulo sa katawan ni Freya ang malagkit nitong laway. Nang marinig naman ni Freya ang boses niyon at nang maramdaman niya ang mainit na laway nitong bumagsak sa kanyang katawan, ay tila nakaramdam siya ng pamamanhid sa kanyang sarili. Ginugusto niyang tumakas ngunit tila may kung anong nakakatakot na imahe ang umuukit sa kanyang isipan ng mga oras na iyon. Dumadaloy sa ugat niya ang takot at ang panganib na dala ng hayop na nasa kanyang harapan. Isang tao lang ang kanyang kinatatakutan, pero nang makita niya ang mapupulang mata ng taong hayop na iyon, kinilabutan bigla si Freya dahil sa takot. Tila yata kinakabahan ka, babae. Huwag kang mag-alala dahil mawawala rin iyan mamaya. Sabi pa ng Haring Leon na bahagyang tumawa. Nagawa ring makapagpalabas ng hanging umihip sa paligid ang mahinang tawang iyon ng hari. Hindi alam ni Freya kung ano ang nangyayari sa kanya ng mga oras na iyon. Pero balot na balot siya sa takot habang naririnig ang pagtawa ng malaking leon na nasa harapan niya. Pakiramdam niya ng mga oras na iyon ay nasa bingit na siya ng kanyang kamatayan. Nararamdaman niya na isang mapanganib na kalaban ang nasa harapan niya ngayon. Dahil ikaw ang unang nagising, ikaw ang una kong kakainin. Sabi pa ng hari at dito'y kinuha niya ang katawan ni Freya mula sa ibaba. Ang mga hayop naman sa paligid ay nag-iingay dahil sa kanilang makikitang pagkain ng kanilang hari. Naramdaman na ni Freya ang pagkuha nito sa kanyang katawan. Nakita rin niya si Enma sa ibaba na kasalukuyang walang malay. Gusto niyang sumigaw ngunit tila ayaw bumuka ng kanyang bibig. Sinubukan din niyang magpakawala ng aura ngunit pinangunahan siya ng kilabot at takot dahilan upang manginig ang kanyang katawan dahil dito. Napapikit na lang siya at napaiyak. Naalala niya ang kanyang ama. Naalala niya ang nakangiti nitong mukha kapag kasama niya ito. Sa kabila ng kanyang pagiging seryosong anak at sa kabila ng kanyang katigasan ng ulo, patuloy pa rin niyang nararamdaman ang pagmamahal nito sa kanya. Siguro lang ang alam niyang tanggap siya kahit siya ay isang babae. Iyon ay kahit maraming ayaw na siya ang magmana ng pwesto ng kanyang ama. Patawad, ama.
Ito ang huling dalawang salita ni Freya. Hindi na niya naalala na nasa loob lang siya ng ilusyon. Ang kanyang sarili ay inilagay na niya sa bingit ng kamatayan. Dahil na rin sa takot, nalimutan niyang may pag-asa pa na baka may darating pa upang iligtas siya. Ang kanyang ama lang ang itinuturing niyang bayani. Ito lang ang palagi siyang inililigtas sa ganitong mga sitwasyon. Maging maliit man na bagay o hindi, si Sir Kuro lang sa mga Manchester ang handa siyang tulungan dahil sa pagmamahal nito sa kanya. Dahil wala palagi ang ama niya sa kanilang bahay, nasanay si Freya na mapag-isa. Hindi siya humihingi ng tulong sa sino man. Wala siyang pinagkakatiwalaan. Wala rin siyang kinikilalang kaibigan kahit pa mula sa kanyang mga kamag-anak. Ama, iligtas mo ako. Babaliin na ng Haring Leon ng katawan ni Freya nang bigla na lamang siyang napabitaw rito dahil isang malakas na atake ang bigla niyang naramdaman na papalapit patungo sa kanyang mukha. Ang malaking apoy na nagliliyab sa ibabaw ng mga sinunog na maraming kahoy ay biglang nahati ng pakawalan na nilok ang kanyang samon. Kahit inis na inis siya sa kanyang pinsan, ay gusto niya pa rin itong mabuhay. Kahit alam niyang nasa loob lang sila ng ilusyon, ay itinuturing niyang ang lahat ng narito ay totoo. Kung kamatayan ang pipigil sa kanila na makapunta sa itaas ng bulkan, ay tatanggapin ito ni Luke. Gagawin niya ito sa kagustuhan niyang mas maging malakas at mahigitan si Freya. Gusto niyang ipamukha rito na hindi ito karapat-dapat na maging tagapagmana ng kanyang tiyuhing si Kuro. Senki, atakihin mo ang taong leon na iyan. Utos niya sa kanyang samon na mabilis na dinaanan ng apoy sa harapan nila. Ikinuyom nito ang umuusok nitong kamao at mula sa ere ay binigyan ito ng malakas na suntok ang malaking taong leon na kasalukuyang nakaabang sa gagawin nito. Ang malakas na usok at init ay biglang kumawala sa buong paligid. Ang pagkawala ng malakas na hangin ay ganoon din at ang malaking apoy sa likuran ng samon ni Luke ay biglang napayid nito. Niyanig din ang pwersa noon ng paligid, ngunit sa kabila ng lakas noon, tila wala lang naman ito sa hari ng mga hayop na seryoso lang na pinagmamasdan ang sumuntok sa kanyang mukha. Umuusok ang kamao ni Senki sa kanang mukha ng hari, subalit sa kabila ng init na inilalabas noon ay para bang wala itong epekto rito na nakuha pang ngumiti at ilabas ang matatalas na mga ngipin. Mahal na hari, kailangan ba ninyo ng tulong? Malakas na sabi ng pinuno ng mga rhino na nakahanda na upang makipaglaban. Ito rin ang hayop na tumalo kay Enma. Isa ang mahinang pagtawa ang ginawa ng hari at ang samon ni Luke ay napaatras dahil doon. Sa pagkakataong ito, gusto kong paghirapan ng aking pagkain. Kung sino man na maglalakas loob na tulungan ako ay makakamit ang mabilis na kamatayan mula sa akin. Seryosong sinabi ng hari na nagpalunok sa bawat hayop sa paligid. Lahat din sila ay nagsiatrasan matapos marinig iyon. Naramdaman din kaagad nila ang takot mula sa mga salitang iyon. Ang nahulog naman si Freya ay mabilis na sinalo ni Beast. Nakita pa ng binata ang umiiyak ng dalaga, kaya mabilis niya itong itinakbo palayo. Akay-akay na rin niya ang katawan ni Enma na kasalukuyan pa ring walang malay dahil sa pinsalang tinamo ng katawan nito kanina. Sa dulo ng malawak na lugar na iyon, ibinaba ni Beast ang dalawa at inalis niya ang tali sa mga paa at kamay nito. Napatingin pa siya kay Freya na patuloy na umiiyak. Ngayon lang niya nakitang ganito ang dalaga at iba ito sa kanyang nakasanayan. Hindi niya alam ang gagawin o kung paano ito papatahanin. Binalak na rin niyang iwanan ito upang makipaglaban pero tila ba pinigilan siyang umalis ng kanyang mga paa. Napabuntong hininga na lang si Beast at bumalik sa dalawang kasamahan. Seryoso niyang pinagmasdan si Freya na nakayuko habang nakaupo. Nilapitan niya ito at marahang tinapik ang balikat nito na sandali namang ikinagulat ng dalaga. Marahang itinunghay ni Freya ang kanyang mukha upang tingnan kung sino ito. Ramdam pa rin niya ang takot dahil sa muntik ng mangyari kanina. Pinipilit niya itong alisin pero nararamdaman niya ang presensya ng malakas na leon na nasa paligid. Iba ang hayop na iyon kumpara sa iba. Nararamdaman niya na may lakas itong hindi basta-basta. Napatingin si Freya sa mga mata ni Beast na kasalukuyang nakatingin sa kanya. Kakaiba ang tingin na iyon. Hindi ito ang madalas na mga mata ni Beast na palaging tagusan sa sino mang pinagmamasdan nito. Nakatingin talaga ito sa kanyang mga mata ng sandaling iyon. Babae, huwag ka nang umiyak. Sambit ni Beast
At si Freya ay bahagyang nairita nang marinig ang tawag ng binata sa kanya. Gusto niyang sabihing may pangalan siya. Gusto niyang sabihing siya ay si Freya, pero hindi niya iyon nagawa. Tatalunin ko ang kanilang hari at magiging okay rin ang lahat. Luminaw sa mga mata ng dalaga ang imahe ni Beast dahil sa nagliwanag na buwan sa kalangitan. Sinabayan din ito ng marahang pag-ihip ng hangin na ikinagalaw ng pulang buhok ng binata. Nabigla si Freya sa mga narinig niya mula kay Beast. Parang ayaw niyang paniwalaan na ito ay ang lalaking palaging walang pakialam sa paligid. Pero ang lalo niyang ikinabigla ay ang nakita niyang paggalaw ng labi nito. Beast, gusto kong maging hero. Naalala ni Beast ang isang pag-uusap nila ni Speed noon. Ito ang unang beses na narinig niya ang kanyang kaibigan sa bagay na gusto nitong mangyari. Ano ba ang isang hero? Tanong naman ni Beast na kasalukuyang nakahiga sa ibabaw ng isang malaking sanga ng puno. Sila ay yung magliligtas sa nangangailangan. Sila ay yung ipapakita sa atin na sa kabila ng masamang nangyari ay palaging may pag-asa. Sasabihin nilang magiging okay rin ang lahat at pagkatapos ay buong puso kanilang ngingitian. Masayang pagpapaliwanag sa kanya ni Speed ng mga oras na iyon. Wala siyang pakialam sa pagiging hero. Ngunit nang pumasok ito sa kanyang isip ay hindi na niya napigilang gawin ito sa umiiyak na si Freya. Naiwang nakatulala si Freya matapos ang mga sinabing iyon ni Beast sa kanya. Isa pa, iyon ang unang beses na nakita niya ang isang imahe nitong akala niya ay hindi niya makikita mula rito. Binigyan siya ni Beast ng isang malapad na ngiti pagkatapos sabihing magiging okay rin ang lahat. Hindi pilit ang ngiting iyon at alam ni Freya iyon. Nang sandali ring iyon ay nakita niya ang paglabas ng silver aura ng binata na pagkatapos ay tinalikuran na siya upang pumunta sa mga kalaban. Ang takot na nararamdaman ni Freya ay biglang nawala matapos iyon. Hindi niya maintindihan pero ang tibok ng kanyang puso ng oras ding iyon ay biglang lumakas at habang pinagmamasdan niya si Beast ay kusa na lamang siyang napangiti at napasabi ng isang mahinang salita. Salamat. Pagkasabi ni Freya noon ay siya naman pagliwanag ng hindi kalakasan ng kanyang green aura. Dito ay sinimula na niyang paghilumi ng kanyang sugat. Pagkatapos nito ay si Enma naman ang susubukan niyang pagalingin gamit ang kanyang apoy. Isang malakas na tawa naman ang maririnig mula sa hari. Makikitang nakaluhod sa harapan nito si Luke na kasalukuyang humihina na ang taglay na green aura. Ang samo nito ay wala na rin matapos wasakin ng kalaban. Hindi man lang ako nahirapan sa pagpapatumba sa iyo, wika ng hari, at dito'y binigyan niya ng isang sipa sa mukha si Luke. Hindi iyon ganoon kalakas, pero ang pagtalsik ng binatang may blonde na buhok ay may kalayuan. Masyado siyang malakas. Hindi ko siya kayang tapatan. Sambit ni Luke na bumagsak na lang ng pahiga. Naglaho na rin ang kanyang aura at ang isip niya ay binalot ng takot na dulot ng presensyang nararamdaman niya mula sa hari ng mga hayop. Nang makita ng taong leon ang paglalaho ng aura ni Luke ay agad siyang tumawa. Kumawala ang malakas na hangin dahil sa ginawa niyang iyon at biglang kumalam ang kanyang sikmura. Oras na siguro upang kumain. May kalakasan niyang sinabi na siyang ikinapagwala ng mga hayop na nasa paligid. Naghiyawan sila dahil ang kanilang hari ay kakain na ng hapunan nito. Sa paglakad ng leon ay siya namang pagyanig ng paligid. Ang kanyang atensyon ay nasa direksyon lang ni Luke. Naisipan din niyang ito na ang unang kainin dahil ito ang malapit sa kanya. Subalit, sa gitna ng kagustuhan niyang lamnan ang kanyang sikmura, ay biglang may isang boses ang nagsalita mula sa kanyang likuran na bahagya niyang ikinagulat. Ikaw ba ang hari ng kagubatang ito? Kung oo, hinahamon kita sa isang laban. Seryosong sinabi ni Beast na kasalukuyang nagliliyab ang silver aura niyang bumabalot sa kanyang katawan. Napahinto naman sa paglalakad ang hari at agad na tiningnan ang pinagmulan ng boses na iyon. Sa kanyang pagharap ay agad siyang napatawa dahil ito pala ang kasamahan ng kanyang magiging hapunan. Isang hibang daw ito na naghahamon sa haring tulad niya. Ako pa talaga ang hinahamon mo? Baka na... Ang pagsasalita ng hari ng kagubatan ay agad na naputol nang biglang tumalon patungo rito si Beast. Mabilis na ikinuyom ng binata ang kanyang kanang kamao at mabilis iyong pinaikutan ng kanyang aura.
Alam niyang malakas ang kanyang kalabang ito. Kaya naman, hindi siya magpipigil sa ataking kanyang papakawalan laban dito. Tatalunin kita. Kasabay ng pagsasabing ito ni Beast ay ang pagbulusok ng kanyang suntok patungo sa mukha ng malaking taong leon na nasa kanyang harapan. Ang kwentong ito ay sinulat ko noong November 2020. Inspirasyon ko sa pagbuo nito ang mga anime na gaya ng Black Clover at My Hero Academia. Samahan ninyo akong mag-backread sa pamamagitan ng pag-upload ko rito sa YouTube channel. Nakalimutan ko na kasi ang ilang laman ng kwento. At upang maipagpatuloy ito ang naisipan kong gawin, ang i-upload ito rito.